Hey guys! Welcome back to my channel. Guys, nandito ako ngayon sa aming kitchen at magluluto ako ng dinner and then pang lunch ng asawa ko bukas. So yan, empty dito sa aming kitchen. Wala kahit sino. Walang tao, walang katao-tao. Nasa mga kwarto sila. So akit muna ako sa taas kasi kukuhanin ko yung tripod ko para makapag-vlog ako ng maayos doon. So magbablog tayo para hindi naman sayang yung araw ko ngayon since wala namang tao sa kusina. So just wait. So ayan guys, magluluto tayo ngayon ng dolma, isa sa Turkish na pagkain. And ang dolma is green pepper lang siya guys, green pepper and then rice. And then sibuyas, and then minced meat. So, ayan na guys, yung aking dolma. Napagsama-sama ko na yung tomato, onion, garlic, and then rice. Tapos yung giniling. Tapos nilagyan ko ng salsa ng tomato paste para maging ganito. Tapos black pepper and salt lang. And then after, lalagay ko na yan dyan sa loob nitong dolma. So, let's do this guys. Sa loob nito, meron siyang pepper and salt para may lasa na siya. So, habang pinapalamig muna natin yung nandito, gagawa tayo ng sauce para sa dolma. Yung sauce guys, mainit na tubig lang, tapos lagyan mo lang siya ng tomato paste again. Tapos, yun na, black pepper and salt, konting black pepper at saka salt na. Para ipantutubig lang natin yan dyan sa dolma natin, dito sa pepper. Lagyan natin ng oil na konti, olive oil. And then isang kutsara nitong tomato paste. Isang kutsara o kalahati lang. So, yan guys, nandito tayo nga sa studio. Pumunta na ako dito, umakyat ako dito kasi tapos na ako mag-shower, tapos na ako magluto, tapos na kaming kumain. So, tapos na yung mga trabaho ko. Matutulog na lang ako pero umakyat muna ako dito sa studio para makapag-vlog. Tinatry ko talaga na mag-vlog ako every day. So, ngayon is April 13, 2020. And yan, nagluto na ako kanina dun sa baba. And hindi ko na naituloy yung vlog ko dun sa baba kasi nga may mga dumating na para magluto kasi basta mga 6 o'clock yan, madami na dumarating. Nag-start na silang magluto ng kanilang dinner. Pero usually marami talagang tao dun sa kusina lagi, dun sa lunch. Kasi ngayon puro mga work at home sila. So puro nandito lahat yung mga nakatira dito. So, busy. Laging busy sa baba. So, ngayon guys, pag-uusapan natin kung bakit hindi ako pinagbabawalan ng asawa ko na magsuot ng mga sexy na mga damit. May mga nagtatanong din sa akin bakit daw yung asawa ko okay lang na ganun yung mga suot ko. Lalo na kapag summer, yan, labas na yung cleavage ko or yung nakahanging blouse ako, yung mga nakakarap top ako. Tapos ang shirt ko napaka-exi. Yun, so winter dito kaya medyo pa ganyan-ganyan tayo ngayon. Long, puro mga mahaba. So, tapos, bakit nga ako pinapayagan ng asawa ko na magsuot ng mga sexy? Kasi kung maririnig natin kapag Muslim, so, syempre, conservative yan sila. Pero kasi yung, ang mga Turkish kasi, Muslim sila, pero may, na sila, like, European, na sila, yung style, parang ganun. Hindi talaga Muslim pero hindi ganun ka-conservative. So, yun yung kagandahan sa Turkey, guys. Kung ikukumpara mo siya sa mga Saudi or mga yung talagang Muslim country, talagang
mahihirapan ka dong mag-umpisa. Pero sa Turkey kasi parang nasa Europe ka lang. Kasi nga ang Turkey nga pala is Asia tapos Europe. So parang nahati yung tao doon. So yan. Bakit nga ba hindi ako pinapayagan? Bakit nga ba hindi kumukontra yung asawa ko or okay lang sa kanya magsuot ako ng mga ganyang sexy? Unang-una guys, kasi nung bago pa lang kami na nag-uusap or yung magjowa pa lang kami, mag-boyfriend-girlfriend, ang una niyang sinabi sa akin, kasi ako, kasi ako yung taong makwento ako sa mga naranasan ko. Alam nyo, yung sobrang attach ako sa asawa ko nung that time, kasi never siyang nagtanong about sa aking past, kasi sabi niya, past na yun, so wag na natin pag-usapan yun. Kasi kung andyan ka lang lagi sa past mo, hindi ka move on sa future. So dapat iwanan mo na yung past mo, mag-concentrate ka sa future. Yun, dun ako sobrang na-touch sa sinabi niya. May 3 bagay siyang sinabi sa akin sa relasyon namin na ayaw niya. Unang-una, ayaw niya ng selos at ayaw niya ng pinag-uusapan yung past, or ayaw niya ng, kumbaga tatanungin mo yung about sa kanyang past, or sasabihin ko sa kanya yung nangyari sa akin, yung past ko. Ayaw niya yun. Tapos pangatlo is ayaw niya ng magsisinungaling. So dun ako sobrang na-touch sa asawa. Kaya yun ang tumatakbo sa aming relasyon. Kasi ang reason niya, ayaw niya ng selos, kasi pag nagsiselos ka sa isang tao, ang ibig sabihin nun, wala kang tiwala sa kanya at wala kang respeto sa kanya. So, kaya never siyang nagsiselos or never siyang nagsabi na, wag mong gawin to, hindi siya gano'n guys. Kasi sobrang salamat ako kasi ang mga typical na talagang mga Turkish is mga seloso talaga sila. But so, pasalamat talaga ako kasi iba yung asawa ko. Hindi siya gano'n na parang okay lang sa kanya. O, kumbaga, napaka open-minded ng asawa ko kahit Muslim siya. Yun yung kagandahan. And, yung about sa pagsusuot nga ng mga sexy, okay lang sa kanya kahit ano isuot ko dyan. Basta wag lang yung makikita niya na, nakaganyan ka suot tapos nagpapakyut ka pa sa iba. Kumbaga, okay lang na magsuot ka ng ganyan kung kaya mong suotin. Ayaw pa nga niya yung naka-short ako minsan tapos binababa ko. Sabi niya, pasuot-suot ka ng ganyan tapos hindi mo pala kayang suotin. Sabi pang ganon. So, doon ako natatawa sa kanya. Kaya sabi niya, next time, wag kang magsusuot ng short kung ibababa mo rin. Sabi niya ganun, magsuot ka ng mas mahaba para hindi ka baba ng baba. So, yun, alam niyo, natatawa ako sa kanya sobra. Yung sinabi niya ganun. So, kaya pag nagsusuot ako ng short, hayaan ko na siyang nasa singit ko na yung mga ano dyan. Okay lang, bahala ka dyan. So, yun. Kaya, tapos kasi sabi niya, tapos kasi ang dahilan din niya kasi, okay lang naman magpaganyan-ganyan ka kasi, kumbaga okay lang dun sa age mo. Pero kung matanda ka at paganyan-ganyan ka, ang pangit tingnan, ang sagwan tingnan, sabi niya ganyan. Tapos kasi ang asawa ko pati, gusto niya yung lagi kang maganda, ayaw niya yung ayaw niya yung parang palusyang-lusyang ka dyan. Tsaka yung asawa ko guys, gusto niya yung lagi kang maganda, tapos yung hindi naman laging maganda, yung parang presentable, magaganda yung mga damit mong suot, yung ganyan. Hindi naman yun sa makeup kasi ayaw nga niya ako nagme-makeup Yung gusto niya yung pag nag-makeup ako, yung light lang. Ayaw niya yung mga red na lipstick, tapos yung kulay pulang-pula yung ganito mo, yung cheeks mo, yun. So, simple lang na makeup ang gusto niya. Yan. Napaka-cool lang talaga ng asawa ko, kaya super lucky ako sa kanya. Pero may mga times din na pinagbabawalan niya ako magsuot ng mga super sexy kapag kasama ko lang yung mga parents niya, or especially kapag nandun kami sa village, kasi mga tao doon puro mga conservative tsaka mga matatanda. So yun, medyo nagsusuot ako ng mga decenteng damit pag nandun ako, lalo na kung bayram. So respeto na rin yun sa kanyang family. Pero kapag nasa kami lang or nasa labas kami sa Istanbul, okay lang yun. Pero depende yun sa lugar. Sa pag nasa Istanbul kami, okay lang. Lalo na nandun kami sa Antalya, talagang lahat ng suot ko puro mga sexy. At saka halos
ano kasi, mga okay lang kahit nga nakasuot ka lang doon ng panty para doon naglalakad ka doon sa papunta sa may papuntang beach or naglalakad kang bibili ng ano doon, okay lang yun kasi normal na yun doon sa lugar na yun, sa Antalya. Kasi dati nakatira kami sa Antalya tapos yung bahay namin, hotel na tinutuluyan namin is nasa may malapit sa tabing dagat. Lang naman yung dahilan kung bakit hindi siya nagagalit na magsuot ako ng mga sexing damit. Kasi dahilan niya doon is nire-respeto niya ako. Ano yung personality ko, ayaw niya akong baguhin kasi gusto niya yung maging masaya ako. Ayun yung pinakamagandang dahilan kung bakit okay lang sa akin. Okay lang ako na magsuot ako ng mga short or ng mga sexing damit. So yan guys, nasagot ko na yung mga tanong nyo about yan, bakit hindi nagagalit yung asawa ko pag nasusuot ako ng mga sexy. Yan na po ang kasagutan. Sana dun sa mga magpaplano pa lang na mag-asawa ng mga Turkish or mga magpaplano pa lang magpakasal sa Turkish, from the start pa lang, yun yung sabihin nyo para sa akin. So yun guys, magandang gabi and good night everyone.